Mamatay ka na, Lira! Ang huling narinig ko bago ako itinulak ng sarili kong asawa mula sa balkonahe. Habang dumanak ang dugo ko sa semento, narinig ko silang nagtatawanan ng best friend ko sa itaas. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat ng ari-arian ko. Pero nagkamali sila. Nagising ako, tinitiis ang sakit at nagkunwaring lumpo para panoorin ang unti-unting pagbagsak nila. Sino ang mas malakas? Ang taong nanloko o ang biktima na dahan-dahang tumatayo para sa paghihiganti? Sa huli, sino nga ba ang tunay na tatalon sa bangin ng pagsisisi? Sayang naman ang ganda mo, Lira. Pero mas maganda ang hitsura ng pirma mo sa insurance policy na ito kapag wala ka na sa mundo. Ang boses ni Victor ay parang kagat ng yelo sa aking pandinig, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang mga kamay niyang dati ay marahan, kung humaplos sa aking muka ay nakahawak na ngayon sa aking magkabilang balikat. Handang itulak ako sa bingit ng kamatayan. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Maingat ko pang inaayos ang kanyang kurbata. Nagluto ako ng paborito niyang kare-kare at nagbukas ng isang mamahaling bote ng alak para ipagdiwang ang aming ika-10 anibersaryo. Inubos ko ang huling ipon ko para bilhan siya ng isang mamahaling relo. Ang relong kumikinang ngayon sa kanyang pulso habang itinutulak niya ako palayo sa kaligtasan. Ang balkonaheng ito na ako mismo ang nagdisenyo bilang simbolo ng aming matatag na pagsasama ay naging entablado ng aking huling hininga bilang kanyang asawa. Nararamdaman ko ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang hangin ay humampas sa aking likuran habang ang aking katawan ay bumulusok pababa mula sa ika-10 palapag. Sa ilang saglit na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, nakita ko ang mukha ni Victor mula sa itaas. Wala doon ang luha, wala doon ang pagsisisi. Ang tanging nakita ko ay ang isang mapanuyang ng ngiti na tila nagsasabing sa wakas, malaya na siya sa akin. Ang malakas na paghampas ng aking katawan sa bubungan ng isang sasakyan bago tuluyang gumulong sa malamig na semento ay lumikha ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Hindi ko naramdaman ang pagkabali ng aking mga buto, kundi ang unti-unting paglamig ng aking dugo sa gitna ng dumarating na ulan. Ang bawat patak ng tubig mula sa langit ay humahalo sa malapot na likidong lumalabas sa aking ulo. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko ang isang figurang lumabas mula sa anino ng balkonahe at tumabi kay Victor. Si Marga, ang babaeng itinuring kong kapatid, ang matalik kong kaibigan na pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim. Nakita ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa baywang ng aking asawa. Ang kanilang mga anino ay nagtagpo, naglalandian sa ibabaw ng aking naghihingalong katawan. Baby, it's done. Atin na ang lahat. Wala nang haharang sa atin. Narinig kong bulong ni Victor sa kanyang telepono o marahil ay direkta kay Marga, hindi ko na matiyak. Ang boses niya ay puno ng tagumpay. Habang ako ay nakahiga rito, nilalamon ng dilim at kawalan ng pag-asa. Ang aking mga daliri ay pilit na kumakapit sa semento. Sinusubukang abutin ang kahit anong bagay na magpapatunay na gising pa ako. Ngunit ang aking katawan ay tila naging isang mabigat na bato na hindi ko na mautusan. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang paalam. Ang bawat hininga ay isang pagsusumamo sa langit. Bakit ang taong pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling sandali ang siya ring naging berdugo ng aking buhay? Paano naging posible na ang tahanang binuo ko ng may pagmamahal ay naging isang libingan na puno ng kasinungalingan, habang ang paligid ay unti-unting naglalaho at ang ingay ng lungsod ay nagiging isang mahinang ugong, isang tanong ang nanatiling nakatusok sa aking isipan na parang isang karayom. Kung bibigyan ba ako ng langit ng isa pang pagkakataon, pipiliin ko bang bumangon para magpatawad
O pipiliin kong manatili sa dilim upang hintayin ang sandaling ako naman ang maniningil sa lahat ng utang na ito? Naramdaman ko ang huling hapdi ng ulan sa aking mga mata bago tuluyang sumuko ang aking malay. Ngunit sa ilalim ng aking huling hininga, may isang pangakong nabuo. Hindi ako mamamatay ng ganito lang. Kung ang pag-ibig ang pumatay sa akin, ang galit ang magbabalik sa akin sa mundong ito. Salamat sa Diyos. Gising ka na, Lira. Akala ko ay tuluyan mo na kaming iiwan ni Marga. Ang boses ni Victor ay puno ng hikbi. Isang emosyong kay daling hiramin para sa isang taong ang puso ay gawa sa bato. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang puting kisame ng ospital ang bumungad sa akin, kasabay ng masangsang na amoy ng alkohol at gamot na tila sumasakal sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ituro ang lalaking nakaluhod sa gilid ng aking kama at sabihin sa lahat na siya ang nagtulak sa akin. Ngunit ang aking labi ay tuyot at walang boses na lumalabas. Hon, dahan-dahan lang. Sabi ng doktor, masyadong naging malakas ang bagsak mo. It's a miracle na buhay ka pa pagkatapos ng tinangka mong pagtalon sa balkonahe. Muling sabi ni Victor habang hinahawakan ang aking kamay. Naramdaman ko ang kuryente ng pandiri na dumadaloy sa aking balat. Ang bawat salita niya ay isang lason. Tinangka kong pagtalon, doon ko naintindihan ang kanyang laro. Pinalalabas niyang nagpakamatay ako para malinis ang kanyang pangalan at makuha ang tiwala ng lahat. Sinubukan kong igalaw ang aking mga binti. 1, 2, 3 beses kong inutusan ang aking katawan na kumilos. Ngunit wala akong naramdaman. Mula sa aking baywang pababa, ang aking katawan ay tila naging isang pirasong troso na walang buhay. Ang takot na lumamon sa akin ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng aking mga sugat. Manhid ang aking ibabang bahagi, parang isang mabigat na kumot na hindi ko kayang alisin. I'm so sorry, Lira. Sabi ng neurosurgeon, nagkaroon ka ng malalang spinal injury. Sabi nila, baka hindi ka na makakalakad pa kailanman. Bulong ni Victor. At sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata bago niya muling itinago ito sa likod ng kanyang mga panyo. Sa gitna ng aking pagkalunod sa kawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Doña Cielo, ang aking biyenan, na ang muka ay mas matigas pa sa semento. Hindi siya lumapit para yakapin ako. Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng aking kama. Dala ang kanyang mamahaling bag at ang kanyang mapanghusgang tingin. Ano bang pumasok sa isip mo at gumawa ka ng ganyang eksena, Lira? Alam mo bang pinagkakaguluhan na ng mga kapitbahay ang pamilya natin dahil sa ginawa mo? Napaka-selfish mo. Hindi mo man lang iniisip ang reputasyon ni Victor bago ka tumalon? Bulyaw ng matanda. Ang bawat salita ni Doña Cielo ay parang sampal sa aking mukha. Wala siyang pakialam kung buhay pa ako. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang hiya na idinulot ko sa kanilang pangalan. Nakita ko ang pagtango ni Victor sa kanyang ina, isang tahimik na pakikipagkasundo sa kasinungalingang kanilang binuo. Lalong sumikip ang aking dibdib nang pumasok si Marga sa silid. May dala siyang mga bulaklak. Ang kanyang mukha ay balot ng pekeng pag-aalala. Lira sis, nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Tutulungan ko si Victor na asikasuhin ka ngayong. Ngayong ganito na ang kalagayan mo, sabi ni Marga habang inilalagay ang mga bulaklak sa florera. Ang kanyang boses na parang anghel ay siyang boses na narinig ko sa balkonahe nang sabihin nilang sa wakas ay akin na ang lahat. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Ang aking asawa, ang aking biyenan, at ang aking matalik na kaibigan. Silang tatlo ay nakatayo sa paligid ko, tila mga matang nagmamasid, naghihintay na tuluyan akong mawalan ng lakas habang ako'y nakahiga rito. Walang magawa. Tila isang bagay na nakalimutan na. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang mga luha na tahimik na gumulong sa aking pisngi. Ngunit sa ilalim ng aking mga talukap,
Sa gitna ng mabigat na kadiliman, may isang bagay na nangyari. Isang maliit, halos hindi mapansing pintig. Ang dulo ng aking kanang hinlalaki sa paa ay bahagyang gumalaw, kasing hina ng pakpak ng isang paru-paro. Ngunit sapat na para maramdaman ko ang kiliti ng kumot sa aking balat. Isang lihim, isang sandata. Hindi ako nagsalita. Hindi ko ipinakita ang anumang pagbabago sa aking mukha. Hinayaan ko silang maniwala na ako ay isang sirang manika na wala ng silbi. Kung gusto nila ng isang lumpo, bibigyan ko sila ng isang lumpo. Ngunit sa loob ng katawang ito na tila bilanggo, ang aking diwa ay nagsisimula nang bumuo ng isang plano. Lumapit si Victor sa akin nang lumabas na ang kanyang ina at si Marga para kumuha ng kape. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tenga, sapat na para maamoy ko ang kanyang paboritong pabango na ngayon ay amoy kamatayan na para sa akin. Swerte mo at hindi ka namatay, Lyra. Pero mas swerte ako dahil habang nakaupo ka sa wheelchair at nakatingin sa kisame sa loob ng maraming taon, panonoorin mo kung paano ko gagastusin ang bawat sentimo ng pinaghirapan mo kasama ang babaeng mas mahal ko kaysa sayo. You are nothing now but a piece of furniture in this room. Lumayo siya at ngumiti. Ang ngiting minahal ko noon, pero kinasusuklaman ko na ngayon. Hindi niya alam. Sa bawat segundo ng kanyang pagyayabang, ang aking hinlalaki sa paa ay muling pumintig. Mas malakas, mas buhay. Gaano kaya katagal bago nila mapagtanto na ang furniture na tinutukoy niya ay may mga mata at tenga na nakakakita ng bawat dumi sa kanilang mga kamay. Welcome home, Lyra. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na mahihirapan dito. Dahil sa bahay na ito, ako na ang batas. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng aming bahay. Ang mansyong ako mismo ang nagdisenyo. Bawat poste, bawat sulok, at bawat bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, habang itinutulak niya ang aking wheelchair sa makintab na sahig, ang pakiramdam ko ay hindi ako isang reyna na nagbabalik sa kanyang palasyo. Pakiramdam ko ay isa akong bilanggo na ipinapasok sa isang selda na gawa sa ginto at semento. Ang mas masakit ay ang katahimikang sumalubong sa akin. Wala si Nanay Isabel, ang matapat naming kasambahay na itinuring ko ng ina. Wala ang mga pamilyar na mukha na nagbibigay sa akin ng ngiti. Nasaan si Nanay Isabel, Victor? Mahina kong tanong. Ang boses ko ay tila tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Huminto si Victor sa gitna ng sala at lumingon sa akin nang may mapanuyang ngiti. Sinibak ko na siya, Hon. Masyado siyang madaldal at pakialamira. At saka, hindi na natin kailangan ng maraming tao rito. Sayang lang sa pasahod ngayong hindi ka na naman nakakapagtrabaho. Humigpit ang kapit ko sa hawakan ng aking wheelchair. Pinagtrabahuan ko ang bawat sentimo na itinayo sa bahay na ito. Pero ngayon ay pinagmumukha niya akong pabigat. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang tunog ng matutulis na takong napapalapit sa amin. Hi, Lyra. Oh, don't look so sad. Nandito naman ako para alagaan ka. Masayang bati ni Marga habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Nakasuot siya ng isa sa aking mga mamahaling silk robe, ang robe na huling isinuot ko noong gabi bago ang aksidente. Victor, bakit siya nandito? Bakit suot niya ang gamit ko? Ang tanong ko ay puno ng panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit sa aking dibdib. Caregiver mo siya, Lyra. Be grateful. Si Marga lang ang nagpresenta na mag-alaga sa isang paralitika na katulad mo nang walang kapalit. Sagot ni Victor habang hinahaplos ang balikat ni Marga sa harap ko. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nagpapalitan ng mga malalaswang mensahe na tila ba wala ako sa harap nila. Dinala nila ako sa isang maliit na kwarto, sa unang palapag, malayo sa aming dating master's bedroom sa itaas. Ang kwartong ito ay madilim, walang malaking bintana at amoy alikabok. Pagkaalis ni Victor para pumasok sa opisina, naiwan kaming dalawa ni Marga.
Alam mo, Lira, ang sarap matulog sa kama niyo ni Victor. Ang bango ng unan niya, bulong ni Marga habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa aking mesa. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatingin sa kawalan, pinipigilan ang aking sarili na tumayo at sakalin siya. Kailangan kong magtiis. Kailangan kong maghintay. Oh, bakit hindi ka kumakain? Gusto mo subuan kita? Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marga. Kumuha siya ng isang kutsarang puno ng kumukulong lugaw at imbes na ibigay sa aking bibig, sadyang itinapon niya ito sa aking mga binti na nakatakip ng kumot. Ang init ng likido ay tumagos sa tela, parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Napakapit ako sa gilid ng wheelchair. Ang aking mga kuko ay bumaon sa balat ng aking palad hanggang sa dumugo ito. Gusto kong sumigaw sa hapdi, pero ang aking isipan ay sumisigaw ng mas malakas. Huwag kang kikilos. Huwag mong ipakita na nararamdaman mo. Ay, sorry Lira. Ang tanga ko naman. Pero teka, bakit hindi ka man lang dumaing? Ah, oo nga pala. Wala ka na palang nararamdaman dyan sa ibaba. 'Di ba? Kahit sunugin ko pa yung mga binti mo, wala kang mararamdaman. Tumawa si Marga ng nakakaloko. Isang tawang parang kinalos na lata sa aking pandinig. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ng aking binti. Ang bawat kiskis ay sadyang idinidiin niya sa aking namumulang balat. Tiniis ko ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa loob ng aking isipan, dinala ko ang aking sarili sa ibang lugar. Sa bawat hapdi, iniisip ko ang bawat sentimong kukunin ko sa kanila balang araw. Nang magsawa si Marga sa pagpapahirap sa akin, iniwan niya akong mag-isa sa dilim. Diyan ka muna, Lira. May date pa kami ng asawa mo. Nang marinig ko ang pagsasara ng pinto at ang tunog ng susi na umiikot sa kandado, dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa ulat ng emosyon. Gamit ang aking nanginginig na mga kamay, inabot ko ang ilalim ng cushion ng aking wheelchair. Doon, nakatago ang isang maliit na smartphone na palihim kong nakuha sa hospital bag bago kami umuwi, sa tulong ng isang nurse na naawa sa akin. Binuksan ko ito, ang liwanag ng screen ay tila isang tanglaw sa gitna ng aking madilim na mundo. Wala akong ibang matatawagan kundi ang isang numero na ibinigay sa akin ng nurse. Isang taong ayon sa kanya ay makakatulong sa mga taong biktima ng kawalang hustisya. Isang taong nagngangalang Lucas. Habang tinitingnan ko ang numero, naririnig ko ang mahinang yabag ng mga paa sa labas ng aking pinto. May nakikinig ba? O baka guni-guni ko lang dahil sa sobrang takot? Lira, alam kong gising ka pa. Ang boses ni Victor ay muling narinig mula sa kabila ng pinto. Hindi na galit, kundi isang malambing na boses na mas lalong nakakatakot kaysa sa kanyang sigaw. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Aalagaan kita hanggang sa huling hininga mo. Niyakap ko ang aking sarili sa gitna ng dilim. Ang bawat salita niya ay parang isang pangakong puno ng kamatayan. Ngunit sa ilalim ng aking kumot, ang aking kanang paa ay muling gumalaw, mas malakas kaysa kanina. Handa na akong makipaglaro sa dyablo sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang bawat piraso ng papel na ito ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa natitira kong tiwala sa mundong ito. Sa loob ng madilim na kwarto, tanging ang liwanag mula sa screen ng aking maliit na telepono ang nagbibigay ng buhay sa aking mukha. Binabasa ko ang mga litratong ipinadala sa akin sa pamamagitan ng isang pribadong link. Ang mga dokumentong nakatago sa loob ng brown envelope na misteryosong iniwan sa aking pinto ay hindi lamang basta papel. Ito ang listahan ng mga utang ni Victor, mga talo sa sugal, mga palpak na investment, at mga utang sa mga taong hindi mo gustong makasalamuha sa dilim. Ngayon ko naintindihan. Hindi lang ako pinatay ni Victor dahil sa insurance.
Pinatay niya ako dahil kailangan niya ang aking kumpanya at ang aking mga ari-arian para bayaran ang kanyang mga kasalanan. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang numero ni Lucas. Ang bawat ring ng telepono ay tila tibok ng puso sa katahimikan ng gabi. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, baritono at walang bahid ng emosyon. Lucas, ako si Lyra. Bulong ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses. Nakuha ko ang mga dokumento. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan? Narinig ko ang mahinang buntong hininga mula sa kabilang linya. Hindi kita tinutulungan dahil sa awa, Lyra. Tinutulungan kita dahil pareho tayo ng kaaway. Si Victor ay isang anay na sumisira sa lahat ng kanyang mahawakan. Gusto mo bang mabawi ang lahat ng nawala sa'yo? Gagawin ko ang lahat. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Mabuti. May darating na malaking oportunidad. Isang proyekto na tinatawag na Proyektong Bukang Liwayway. Kailangan ni Victor ng malaking kapital para rito. Siguraduhin mong sa iyo siya hihingi ng tulong. Ikaw ang magiging pain, Lyra. Hahayaan nating lunukin niya ang lahat. Hanggang sa mabulunan siya sa sarili niyang kasakiman. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Mabilis kong itinago ang telepono sa ilalim ng aking unan at nagkunwaring natutulog. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay dahan-dahan, tila isang magnanakaw na pumapasok sa sariling bahay. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ni Victor sa gilid ng aking kama. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Hinaplos niya ang aking buhok. Isang kilos na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay nagpapatayo ng aking mga balahibo sa dumi. Lyra, gising ka ba? Bulong niya. Nang hindi ako sumagot, nagpatuloy siya. Alam kong naririnig mo ako. Kailangan ko ng tulong mo, Hon. Ang kumpanya. Kailangan natin ng pondo para sa bago nating proyekto. Isang pirma mo lang sa trust fund mo, maibabalik natin ang lahat ng nawala sa atin. Para ring ito sa kinabukasan natin. Dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Pinilit kong magmukhang lito at mahina. Victor, anong pondo? Sabi mo, maayos ang lahat. Nagkaroon lang ng kaunting problema, Hon, pero itong proyektong Bukang Liwayway, ito ang magliligtas sa atin. Please, Lyra, para sa pagmamahalan natin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa desperasyon. Isang desperasyong pilit niyang binabalot ng pag-ibig. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Gusto kong isigaw sa mukha niya na alam ko ang tungkol kay Marga. Gusto kong sampalin siya dahil sa pagtatangka niyang nakawin pati ang huling alaala ng aking ama. Ngunit naalaala ko ang boses ni Lucas, ang pain. Kung yan ang kailangan mo, Victor, pipirma ako. Mahina kong sabi. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngingiti ng isang mananalong sugar roll. Mabilis niyang inilabas ang mga dokumento at isang panulat. Inalalayan niya ang aking nanginginig na kamay habang inilalapat ko ang aking pirma. Sa bawat guhit ng tinta sa papel, nararamdaman ko ang paghila ng bitag na aking inihanda. Nang makuha niya ang kailangan niya, hinalikan niya ako sa noo. Salamat, Lyra. Napakabuti mo talagang asawa. Magpahinga ka na. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng malamig na liwanag ng hallway. Bakit parang nagbago ang tingin mo sa akin, Lyra? Parang may iba kang iniisip. Tumibok ng mabilis ang aking puso. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng aking kumot. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking katawan. Pagod lang ako, Victor. Ang hirap. Ang hirap ng ganito. Hindi siya sumagot agad. Pinagmasdan niya ako ng ilang sandali. Tila sinusubukang basahin ang bawat guhit sa aking muka. Sa wakas, tumango siya ng bahagya at tuluyang isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang tunog ng sarili kong paghinga ang tanging kasama.
Dahan-dahan kong inilabas ang aking kanang paa mula sa kumot. Sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng pintig ang naganap. Itinaas ko ang aking paa ng ilang sentimetro mula sa kama bago ito muling bumagsak ng marahan. Ang bawat pirma sa papel na yon ay hindi para sa kanyang kinabukasan. Ito ang magiging hatol sa kanyang kamatayan. Victor, hindi mo alam na ang asawang inaakala mong lumpo ang siyang maghuhukay ng sarili mong libingan. Ang tunog ng mga maletang hinihila sa sahig ay parang tunog ng mga kadenang iginagapos sa aking mga paa at kamay. Isang linggo matapos kong pirmahan ang mga dokumento, dumating si Doña Cielo sa bahay, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang reyna na handang sakupin ang kanyang bagong kaharian. Para makatipid tayo, Lira, dito na muna ako titira, sabi niya habang inuutusan ng bagong katulong na ilagay ang kanyang mga gamit sa guest room na katabi ng aking silid. Kailangan nating bantayan ang bawat gastos, lalo na't ikaw ay isa ng malaking gastusin sa pamilyang ito. Bawat salita niya ay punyal, ngunit ngumiti lang ako, isang matamis at mahinang nangiti na itinago ang galit na kumukulo sa aking kalooban. Ang totoong dahilan ng kanyang pagdating ay para bantayan ako, para siguraduhing hindi ako magiging hadlang sa mga plano nila ni Victor. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa aking silid, pumasok si Doña Cielo ng walang katok-katok. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa isang maliit na baul na gawa sa kahoy na nakapatong sa aking aparador. Iyon ang huling alaala ng aking ina, ang kanyang jewelry box. Ano ito? Tanong niya habang kinukuha ito. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kislap ng mga alahas sa loob. Sayang naman kung may iwan lang ito rito. Ano pa bang gagawin ng isang lumpo sa mga mamahaling hiyas na ito? Akin na muna. Itatago ko para sa'yo. Wag po. Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig, mahina at halos pabulongi. Pamana po yan sa akin ni Mama. Ngunit parang wala siyang narinig. Kinuha niya ang baul at tumalikod. Mas ligtas ito sa akin, Lira. Huwag ka nang mag-alala. Naiwan akong nakatulala. Ang aking puso ay durog na durog. Tinitigan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking manhid na mga binti. Sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi lang ang aking mga paa ang kinuha nila sa akin, kundi pati na rin ang aking nakaraan. Ang pagpapahirap ay hindi natapos doon. Isang gabi, habang kumakain sila sa sala, sinadya ni Marga na matapunan ng wine ang sahig malapit sa aking wheelchair. Naku, ang kalat. Lira, dahil wala ka namang ginagawa, linisin mo nga ito. Utos ni Victor na parang nagbibiro, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Paano niya lilinisin yan, Victor? Hindi nga siya makatayo, sabi ni Marga. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Kaya nga, gamitin mo ang iyong mga kamay, Lira. Sayang naman ang mga yan, kung hindi rin mapapakinabangan, sagot ni Victor. At nagtawanan silang dalawa. Ibinigay sa akin ng katulong ang isang basahan. Sa harap ng magkasintahang naghahalakhakan, yumuko ako mula sa aking wheelchair at pinunasan ang malamig at malagkit na sahig gamit ang aking mga kamay. Ang bawat haplos ng basahan sa sahig ay parang pagyurak sa aking dignidad. Ngunit habang ginagawa ko yon, tinitigan ko ang kanilang mga mukha. Sinasalaulo ko ang bawat ngisi, bawat halakhak. Sa gitna ng kanilang paglalandian, inilabas ko ang aking maliit na telepono. Maingat, habang sila ay abala sa kanilang sariling mundo, itinapat ko ang kamera sa kanila. Ang halik, ang haplos sa hita, ang mga bulong na puno ng pagnanasa. Lahat ay nakunan ng lente ng aking telepono. Lahat ay nakatago sa isang digital na baul na balang araw ay aking bubuksan. Habang naghahalikan sila, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Suot ni Doña Cielo ang paborito kong kwintas. Ang kwintas na may pendant na hugis saraw. Regalo sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Ang hiyas na yon
na dapat ay sumisimbolo sa pag-asa ay nakasabit ngayon sa leeg ng isang demonyo. Tinitigan ko ito ng matagal. Hindi ko namalayan na ang aking mga mata ay nanlilisik na sa galit. Hiram lang yan, Donya. Bulong ko sa aking sarili. Isang pangakong mas matibay pa sa anumang bakal. Naramdaman marahil ni Marga ang bigat ng aking titig. Lumayo siya kay Victor at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang mga patalim. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Paralitika? Mataray niyang tanong. Hindi ako sumagot. Patuloy ko lang siyang tinitigan. Hinahayaan siyang makita ang lahat ng galit at pandidiri sa aking mga mata. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Alam mo, Lira, kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa mga titig mo. Baka isang araw, habang itinutulak kita sa pasilyo, aksidente kang malaglag sa hagdanan. Ngumisi siya, at sa pagkakataong ito, walang sasakyan sa ibaba na sasalo sa bagsak mo. Ang banta ay malinaw. Ang hangin sa pagitan namin ay naging mabigat at puno ng panganib. Ngunit imbes na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Dahil alam kong sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagtitiis ko, mas lumalakas ang aking mga binti sa ilalim ng kumot at malapit na ang araw na ako mismo ang tatayo para itulak sila sa bangin na kanilang hinukay para sa akin. Lira, please, kailangan ko na ngayon. Hinihingi na ng mga investors ang susunod na bayad para sa proyektong Bukang Liwayway. Kung hindi natin maibibigay, mawawala ang lahat. Ang boses ni Victor ay puno ng pagmamakaawa habang nakaluhod siya sa harap ng aking wheelchair. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kayabangan, ay nababalot ngayon ng anino ng pagkabalisa. Ang lalaking minsang nagtulak sa akin sa kamatayan ay siya ngayong nagmamakaawa para sa aking tulong. Anong laking kabalintunaan. Pero Victor, ibinigay ko na sa'yo ang trust fund ko. Wala na akong maibibigay pa. Mahina kong sagot. Pinipilit na magmukhang inosente at walang alam. Mayroon pa, Lira. Ang mana mo sa lolo mo. Ang lupa sa probinsya. Kailangan lang nating itong isang lapan samantala. Pangako, kapag pumasok na ang kita mula sa proyekto, babawiin natin agad. Dodoblehin ko pa ang halaga nito, sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking mga braso. Alam ko ang lupang iyon. Iyon ang huling piraso ng alaala ng aking kabataan. Ang lugar kung saan kami naglalaro ng aking mga pinsan. Ang pagbebenta nito ay parang pagbebenta ng isang bahagi ng aking kaluluwa. Ngunit ito ang pinakamalaking pain. Ito ang pain na siguradong kakagatin niya ng buo. Ayoko, Victor. Huwag ang lupang yon, sabi ko. Hinahayaang may tumulong luha sa aking mga mata. Ang mga luhang ito ay hindi para sa kanya. Ang mga ito ay para sa sakripisyong kailangan kong gawin. Lira, para sa atin ito. Kung hindi mo gagawin, babagsak ang kumpanya. Babagsak ako. Gusto mo bang mangyari iyon? Unti-unti nang tumataas ang kanyang boses. Gagawin ko. Pero may isang kondisyon. Bulong ko. Maging tapat ka sa akin, Victor. Paalisin mo si Marga sa bahay na ito. Ipakita mong ako pa rin ang asawa mo. Ako lang. Ang aking hiling ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa kung gaano kalaki ang kanyang kasakiman. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, nag-away ang kanyang pagnanasa kay Marga at ang kanyang desperasyon para sa pera. At gaya ng inaasahan, nanalo ang pera. Sige, Lira, kung yan ang gusto mo, paaalisin ko siya. Basta pirmahan mo lang ito. Mabilis niyang sagot. Kinabukasan, narinig ko ang malakas na sigawan mula sa sala. Nag-aaway si Victor at Marga. Ano, papaalisin mo ako dahil lang sa pirma ng lumpong yon? After all I've done for you, Victor? Sigaw ni Marga. Marga, makinig ka. Pansamantala lang ito.
Kapag nakuha ko na ang pera, babalik ka rin dito. Tayo pa rin sa huli. Kailangan ko lang makuha ang tiwala niya ngayon, sagot ni Victor. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma ang kanyang kalaguyo. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng aking silid, pinanood ko ang kanilang drama. Nakita ko ang pag-alis ni Marga na dala ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagbabanta. At nang isara niya ang pinto, hinarap ako ni Victor na may isang matamis na ngiti. Ayan na, Lira. Tinupad ko na ang hiling mo. Ngayon, asan na ang sa akin? Walang imik kong tinanggap ang mga dokumento at pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay isang pako na ibinabaon ko sa kanyang kabaong. Pagkaalis niya, masaya at daladala ang mga papeles na magiging katapusan niya. Dahan-dahan kong isinara ang aking pinto. Ang katahimikan ng gabi ang naging saksi sa aking pinakamalaking pagsubok. Habang ang buong bahay ay natutulog, maingat akong bumangon mula sa aking kama. Ang aking mga binti ay nanginginig na parang mga bagong silang nausa. Gamit ang pader bilang suporta, dahan-dahan akong naglakad papunta sa banyo. Ang bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng aking determinasyon at ng sakit na nanunuot sa aking mga kalamnan. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo at ang aking paghinga ay mabigat. May mga sandaling halos bumagsak ako, ngunit sa tuwing iyon, nakikita ko ang mga mukha ni na Victor, Marga at Doña Cielo. Ang kanilang mga mapanuyang ngiti ang nagbibigay sa akin ng lakas para muling tumayo. Nang marating ko ang banyo, sumandal ako sa malamig na lababo at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay payat, maputla, at may malalalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng pagod, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Idinikit ko ang aking mga kamay sa salamin. Konting tiis na lang, Lira. Bulong ko sa aking sarili. Malapit na. Bigla, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng aking silid. Ang pinto ng kwarto ni Victor. Papunta ba siya rito? Dali-dali, ngunit walang ingay, tumumo. Bumalik ako sa aking wheelchair. Isinandal ko ang aking ulo sa unan at ipinikit ang aking mga mata. Pinakakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Bumukas ang pinto. Pumasok si Victor. Ang kanyang anino ay gumagapang sa sahig. Tumayo siya sa tabi ng aking kama. Nang ilang minuto, pinagmamasdan ako. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Bakit amoy pawis ka, Lira? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong sa dilim. Parang galing ka sa isang mahabang takbuhan. Ang aking buong katawan ay nanigas. Nahuli na ba niya ako? Hindi ako makahinga ng maayos. Ang init sa kwartong ito. Mahina kong sagot. Pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses sa kabila ng malakas na kabog ng aking dibdib. Ang aking mga palad na nakatago sa ilalim ng kumot ay basang-basa na rin sa pawis. Tumitig si Victor sa akin ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Pakiramdam ko ay isang maling kilos ko lang, isang maling paghinga, at mabubunyag ang lahat. Sa wakas, tumango siya ng dahan-dahan. Siguro nga, buksan ko na lang ang bintana, sabi niya, at pagkatapos ay lumabas na ng silid. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ang takot ay nanatiling nakadikit sa aking balat. Ang gabing iyon ay isang paalala na naglalakad ako sa isang manipis na lubid sa pagitan ng paghihiganti at kapahamakan. Lumipas ang ilang araw. Ang pera mula sa pagkasangla ng lupa ng aking pamilya ay napunta na sa mga kamay ni Victor. Akala niya ay sapat na yon. Ngunit ang bitag na inihanda ni Lucas ay parang isang malalim na balon na walang katapusan. Isang araw, nakatanggap ako ng text mula kay Lucas. Nalulunod na siya sa utang, kailangan niya ng huling tulong para makalangoy.
Ito na ang pagkakataon mo. Noong gabing iyon, habang abala si Doña Cielo sa panonood ng kanyang paboritong teleserye, nakita ko si Victor na palihim na pumasok sa aming dating master's bedroom. Ang silid na yon ay hindi na ginagamit mula nang bumalik ako, ngunit naroon pa rin ang lahat ng aking mga personal na gamit. Gamit ang aking wheelchair, sinundan ko siya ng walang ingay. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita ko ang ginagawa niya. Binubuksan niya ang aking safety deposit box gamit ang isang pekeng susi. Sa loob niyon ay ang huling yaman na natitira sa akin. Ang titulo ng bahay na ito, ang bahay na minana ko pa sa aking mga magulang. Ang aking puso ay tila pinipiga. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang istruktura. Ito ang sisidlan ng lahat ng aking masasayang alaala. Ngunit alam kong kailangan kong hayaan siyang kunin ito. Ito ang huling pako. Ang pinakamalaking pako sa kanyang kabaong. Nang makuha niya ang titulo, nagmamadali siyang lumabas ng silid. Nagkunwari akong papunta sa kusina para uminom ng tubig. Nagkasalubong kami sa pasilyo. Itinago niya ang dokumento sa likod niya, ngunit nakita ko ang sulok nito. Saan ka galing, Victor? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado. Wala Lira. May kinuha lang akong gamit sa itaas. Sagot niya. Umiiwas ng tingin. Ngumiti ako. Ganoon ba? Kumain ka na ba? Nagpaluto ako ng paborito mong sinigang. Tumingin siya sa akin na may pagtataka. Ang kanyang asawang lumpo, na ninakawan niya ng lahat, ay nag-aalala pa rin kung kumain na ba siya. Ang pagtatakang yon sa kanyang mukha ang nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam ang halimaw na nilikha niya sa loob ko. Noong gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, si Doña Cielo ay hindi tumigil sa pagyayabang. Narinig ko kay Victor na malapit nang magbunga ang kanyang bagong proyekto. Sa wakas, makakabili na rin ako ng bagong sports car at makakapag-travel sa Europe. Ikaw, Lira, ano ang gusto mong bilhin kapag yumaman na ulit tayo? Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay kay Victor. Ngumiti ako ng malungkot. Wala po. Ang gusto ko lang ay ang makasama kayo. Ang kasinungalingan ay dumula sa aking dila ng napakadali. Nakita ko ang awa sa kanilang mga mata. Para sa kanila, ako ay isang kaawa-awang nilalang na kontento na sa mga mumo. Nang matapos ang hapunan, itinulak ako ng katulong pabalik sa aking silid. Nang ako na lang mag-isa, hindi ko napigilang umiyak. Umiyak ako hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nawala sa akin. Papa, Mama, patawarin niyo po ako. Bulong ko sa hangin habang yakap-yakap ang isang lumang litrato ng aking pamilya. Ipinapangako ko, babawiin ko ang lahat. Bigla, narinig ko ang malakas na kalabog mula sa labas, sinundan ng mga sigaw at pagmumura. Ang pinto ng aming bahay ay tila sa pilitang binubuksan. Ang boses ni Victor ay nanginginig sa takot. Sandali lang, babayaran ko kayo. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo pa. Tapos na ang palugit mo, Victor. Kung wala kang pera, alam mo na ang kapalit. Sigaw ng isang garalgal na boses. Ang mga anino ng malalaking tao ay gumagalaw sa ilalim ng aking pinto. Ang gabi ng paniningil ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang kanilang sisingil. Anong nangyayari? Sigaw ni Doña Cielo mula sa kanyang silid. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit walang sumagot sa kanya. Ang mga yabag ng mga paa ay patuloy na gumagalaw sa labas, parang mga hayop na naghahanap ng kanilang biktima. Narinig ko ang malakas na pagsampal at ang daing ni Victor. Sa kabila ng takot, nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan. Ang lalaking nagpahirap sa akin ay siya ngayong pinahihirapan. Ang mundo ay may paraan ng pagbabayad, ngunit hindi ito ang oras para magsaya. Ito ang oras para kumilos.
Alam kong hindi ligtas si Lucas sa mga taong ito. Kung mahuli siya, mabubunyag ang lahat. Gamit ang aking wheelchair, lumabas ako ng aking silid. Ang eksena sa labas ay parang isang bangungot. Ang mga lalaking may malalaking katawan at tattoo ay sinasampal at sinisipa si Victor sa sahig. Si Doña Cielo ay umiiyak at nagmamakaawa sa isang sulok. Walang nagbigay pansin sa akin. Para sa kanila, ako ay isang nilalang na walang silbi na hindi kayang gawin kahit ano. Ngunit nagkakamali sila. Dahan-dahan kong tinungo ang pinto sa likod ng bahay. Ito ang pinto na hindi ginagamit maliban na lang kapag nagtatapon ako ng basura. Ngunit sa gabing iyon, ito ang magiging daan ko patungo sa kalayaan. Nang makalabas ako, ang malamig na hangin ay sumalubong sa aking mukha. Tumingala ako sa kalangitan. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay kumikislap na parang mga mata na nagbabantay sa akin. Hindi ko kayang itulak ang wheelchair sa madamong daan. Kailangan kong maglakad. Itinabi ko ang wheelchair sa ilalim ng puno at dahan-dahang tumayo. Ang sakit ay tumusok sa aking mga binti na parang libo-libong karayom na dumudurog sa aking mga buto. Ngunit hindi ako sumuko. Inalala ko ang bawat sakit, bawat pagpapahirap na ginawa nila sa akin. Ang galit ang naging gasolina para sa aking paglalakbay. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Ang aking mga paa ay nanginginig, ngunit hindi ako tumigil. Inalala ko ang aking mga unang pagsubok sa banyo, ang pawis, ang luha, ang pagnanais na sumuko. Ngunit hindi ako sumuko noon at hindi ako susuko ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto, narating ko ang gate sa likod ng aming bahay. Bukas ito, dahil sa pagmamadali nilang pumasok. Sa kabilang panig ng gate ay ang daan na patungo sa bayan. Ngunit bago pa ako makatawid, narinig ko ang boses ni Victor sa likuran ko. Lira, saan ka pupunta? Tumigil ako. Hindi ko alam kung paano ako nasundan niya. Marahil, sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya akong lumabas at naghinala. Dahan-dahan akong lumingon. Si Victor ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at dugo. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Akala ko ba ay lumpo ka? Akala ko ba ay wala kang kayang gawin? Sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ako hindi bilang isang kaawa-awang biktima, kundi bilang isang taong handang lumaban. Hindi mo ako matatakasan, Lira. Babawiin ko ang lahat ng ninakaw mo sa akin, sabi niya. At pagkatapos ay sumugod patungo sa akin. Hindi ako kayang tumakbo. Wala akong kalakasan. Alam kong mahuhuli niya ako, ngunit sa sandaling iyon, mula sa dilim ng kalsada, lumitaw ang isang figura. Isang taong matagal ko nang hinihintay. Huwag kang lalapit sa kanya, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Nakasuot siya ng itim na leather jacket at may hawak na baril. Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha, ngunit sa pagkakataong yon, wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay nandyan siya para protektahan ako. Nagtinginan ng matagal sina Victor at Lucas. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan. Sa wakas, ngumisi si Victor. So, ikaw pala ang utak sa likod ng lahat ng ito. Akala ko kung sino. Sabi niya, anong gusto mo? Pera? Babae? Sabihin mo lang, ibibigay ko sa'yo. Ngumiti si Lucas. Gusto ko lang ang hustisya. At ang hustisya ay darating na. Biglang tumakbo si Victor papunta sa amin. Sa isang iglap, pinaputukan siya ni Lucas sa binti. Bumagsak si Victor sa lupa. Sumisigaw sa sakit. Tama na, Lucas. Sigaw ko. Hindi natin kailangang gawin ito. Tumingin sa akin si Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lira, hindi ka ligtas habang buhay siya. Kailangan nating tapusin ito. Hindi ako papayag. Hindi ako magiging katulad niya, isagot ko. Bumuntong hininga si Lucas
Alam kong hindi niya ako kayang tanggihan. Tumalikod siya kay Victor at lumapit sa akin. "Sakay na," sabi niya. At pagkatapos ay binuhat ako sa kanyang mga bisig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagiging ligtas at protektado sa mga bisig ng isang lalaki, sa mga bisig ng isang taong may malasakit sa akin. Habang papalayo kami, tiningnan ko si Victor na nakahiga sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Iyon na marahil ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Ngunit sa puso ko, wala akong naramdamang kaligayahan. Wala akong naramdamang katuparan. Ang hustisya ay hindi nangangahulugang pagpapasakit. Ang hustisya ay nangangahulugang pagpapalaya. Habang papalayo kami sa dilim, isang tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Kung si Lucas ang aking tagapagligtas, ano kaya ang kanyang tunay na motibo? At ano ang kapalit ng kanyang tulong? Ang mainit na kape ay dahan-dahang bumababa sa aking lalamunan, nagbibigay ng kaunting init sa aking nanginginig na katawan. Narito kami sa isang maliit na motel sa labas ng bayan, nagtatago mula sa mga mata ng mundo. "Salamat, Lucas," sabi ko, habang inaabot ko ang tasa. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Kailangan mong magpahinga, Lira. Marami ka pang pinagdaanan." Tumango ako, ngunit alam kong hindi ako pwedeng magpahinga. Alam kong kailangan kong alamin ang katotohanan. "Lucas, bakit mo ba ginagawa ito? Bakit ka tumutulong sa akin? Anong motibo mo?" Tanong ko. Ang aking boses ay seryoso. Tumitig siya sa akin ng matagal. Tila nag-iisip kung sasabihin ba niya sa akin ang totoo. Sa wakas, bumuntong hininga siya. "Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman mo, Lira. Magtiwala ka lang sa akin. Sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas ka." Hindi ako makakapagtiwala hanggat hindi ko alam ang totoo. Sagot ko, ang aking boses ay matigas. "Kung gusto mo akong tulungan, sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang koneksyon mo kay Victor? Bakit galit na galit ka sa kanya?" Tumahimik siya ng ilang minuto. Akala ko ay hindi na siya sasagot. Ngunit bigla, tumayo siya at pumunta sa bintana. "Hindi mo pa siya nakikita, hindi ba?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Kumunot ang aking noo. "Sino?" "Si Marga," sagot niya. At pagkatapos ay bumaling siya sa akin. "Hindi mo ba napansin na siya ang nagpaplano ng lahat?" Nagulat ako. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Si Marga ang may utang na loob kay Victor. Siya ang nagbigay ng pera para makapagtapos siya ng pag-aaral. At dahil sa utang na loob na yon, handa siyang gawin ang lahat para sa kanya." Hindi ako makapaniwala. Si Marga? Ang matalik kong kaibigan? Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking buhay? Imposible. Mahal ako ni Marga. Hindi niya ako kayang traidorin. Sabi ko, pinipilit na paniwalaan ang aking sariling kasinungalingan. Mahal ka nga ba niya? O mahal niya ang pera mo, ang posisyon mo, ang buhay na hindi niya kayang magkaroon ng mag-isa? Tanong ni Lucas. Sa sandaling iyon, bumalik sa aking isipan ang lahat ng pangyayari. Ang panlalandi ni Marga kay Victor, ang paghamak niya sa akin, ang banta niya sa akin. Ang mga puzzle pieces ay unti-unting bumagsak sa tamang lugar. "Paano mo nalaman ang lahat ng ito?" Tanong ko. Matagal ko na silang sinusubaybayan. Alam ko ang lahat ng kanilang mga lihim. Alam ko rin ang tungkol sa inyong dalawa, sabi niya. At pagkatapos ay bumaling siya at binuksan ang kanyang laptop. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato. Mga litrato ni Marga at Victor na naghahalikan, nagtatawanan, naglalandian. Mga litrato ni Marga na binibilang ang pera na nakangiti ng mapanukso sa kamera. Mga litrato ni Marga na nakikipagkita sa mga kahina-hinalang tao. Hindi ko na kayang tingnan pa. Itinakip ko ang aking mga kamay sa aking muka at humagulgol. Sa pagkakataong yon, naramdaman kong hindi lamang ako niloko ni Victor.
kundi niloko rin ng taong pinakamamahal ko. Alam ko kung gaano ito kasakit, Lira, sabi ni Lucas, habang inaabot niya ang aking kamay. Ngunit kailangan mong maging malakas. Kailangan mong maghiganti. Umiling ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang lumaban pa. Kaya mo, Lira. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. At tutulungan kita. Sabay tayong lalaban? Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang lalaking hindi lamang handang tumulong sa akin, kundi handang ipaglaban ako. Anong gagawin natin? Tanong ko. Ngumiti si Lucas. Bibisitahin natin si Marga. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo ito sa akin, Marga. Ang tagal na nating magkaibigan. Ang boses ko ay puno ng pagkadismaya habang nakatayo ako sa harap ni Marga. Malapit sa pintuan ng kanyang apartment. Kasama ko si Lucas na nakatayo sa likod ko, handang sumaklolo kung kailangan. Kaibigan? Tumawa si Marga. Akala mo ba talaga kaibigan kita, Lira? Ginagamit lang kita para sa pera mo, sa posisyon mo. Ang bobo mo naman. Naramdaman ko ang galit na kumukulo sa aking loob. Gusto kong sampalin si Marga. Ngunit alam kong hindi iyon ang tamang gawin. Kailangan kong manatiling kalmado. Bakit mo ginawa ito, Marga? Bakit mo ako sinaktan? Tanong ko. Dahil gusto ko ang buhay mo. Gusto ko ang asawa mo. Gusto ko ang lahat ng mayroon ka. Sigaw ni Marga. At ngayon, akin na ang lahat ng yon. Nagkakamali ka, Marga, sabi ko, habang ngumingiti ako. Hindi mo makukuha ang kahit ano. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Kumunot ang kanyang noo. Ito ang katapusan ng iyong laro, Marga. Alam ko ang lahat ng iyong ginawa. Alam ko ang tungkol kay Victor, tungkol sa pera, tungkol sa lahat. Sagot ko, ang mukha ni Marga ay naging gulat. Paano mo nalaman? Tanong niya. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay tapos na. Ipapakulong kita, Marga. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng iyong ginawa. Hindi mo magagawa yan. May mga kaibigan ako sa mataas na lugar. Sigaw ni Marga. Hindi na mahalaga yan, sabi ni Lucas, habang humahakbang siya papunta sa harap. Maghanda ka nang pumunta sa kulungan, Marga. Natakot si Marga nang makita niya si Lucas. Sino ka? Anong gusto mo? Tanong niya. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay darating na ang hustisya, sagot ni Lucas. Sinubukang tumakbo si Marga, ngunit hinarang siya ni Lucas. Hinawakan niya si Marga at itinulak siya papasok sa apartment. Anong gagawin mo sa akin? Sigaw ni Marga. Ipapakulong kita, sagot ko, habang sumusunod kami ni Lucas sa kanya. Nang makapasok kami sa apartment, nakita namin ang isang lamesa na puno ng pagkain. May wine, may cake, may iba't ibang uri ng ulam. Ano ito? Tanong ko. Nagdiriwang kami. Sagot ni Marga. Nagdiriwang kami dahil sa wakas, malaya na ako sa iyo, Lira. Wala ka nang magagawa sa akin. Akin na ang lahat. Kumuha si Marga ng wine at uminom. Paalam, Lira. Sana ay magkita tayong muli sa impyerno. Sabi niya, at pagkatapos ay tumawa. Bigla, nagsimulang mahilo si Marga. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya habang bumabagsak siya sa sahig. Tiningnan ko si Lucas. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ko. Nilagyan ko ng laso ng wine. Sagot niya. Kailangan nating tapusin ito. Nagulat ako. Hindi ako makapaniwala na nagawa iyon ni Lucas. Hindi ko alam na kaya niyang pumatay. Hindi ko gusto iyan, Lucas. Hindi ako mamamatay tao. Sigaw ko. Kailangan nating gawin ito, Lira. Kung hindi, babalik siya para saktan ka. Sabi ni Lucas. Tiningnan ko si Marga na nakahiga sa sahig, naghihingalo. Naramdaman ko ang awa sa kanya. Kahit na ginawa niya sa akin ang lahat ng iyon, hindi ko kayang panoorin siyang mamatay.
Lumapit ako kay Marga at hinawakan ang kanyang kamay. "Patawarin mo ako, Marga," sabi ko. Tumingin sa akin si Marga at ngumiti. "Salamat, Lira," sabi niya, at pagkatapos ay isinara niya ang kanyang mga mata. Si Marga ay namatay na. "Anong ginawa mo?" Sigaw ko kay Lucas. Hindi ko lubos maisip ang ginawa niya at nagawa pa niya itong itago sa akin. Wala na tayong oras para magtalo. "Lira, kailangan na nating umalis dito bago pa may makakita sa atin." Hinawakan niya ang aking braso at ako'y itinayo. "Hindi ako aalis dito. Kailangan nating ipaalam sa mga pulis ang nangyari." Giit ko habang pilit inaalis ang pagkakahawak niya sa akin. "Hindi pwede yon. Mapapahamak lang tayo, lalo na't hindi pa natin alam kung sino ang kakampi natin at kung sino ang hindi." "Bakit mo ba ginagawa to, Lucas?" Hindi ko na mapigilan ang aking sarili at napasigaw na ako sa kanya. "Sino ka ba talaga?" Tumitig siya sa akin ng diretso sa mata. "Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Lira. Dahil mahal kita." Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Naramdaman kong namumuo ang mga luha sa aking mata. "Tara na." Hinila niya ako palabas ng apartment. Hindi ako lumaban. Alam kong wala na akong magagawa. Pagkadating namin sa labas, pinasakay niya ako sa kanyang sasakyan. Tahimik lang kami buong biyahe. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Ilang oras ang lumipas at huminto kami sa isang lumang cabin sa gitna ng gubat. "Dito muna tayo, Lira. Dito hindi nila tayo mahahanap." Tinulungan niya akong bumaba ng sasakyan at iginiya papasok sa loob ng cabin. Simple lang ang cabin, pero malinis at maayos. May fireplace, isang maliit na kusina at isang kwarto. "Magpahinga ka na. Magluluto lang ako ng makakain natin," sabi niya at nagtungo sa kusina. Naupo ako sa sopa at pinagmasdan ng apoy sa fireplace. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nalilito ako, natatakot, at nasasaktan. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ilang sandali lang ay bumalik si Lucas na may dalang isang bowl ng sopas. "Kain ka muna para magkalakas ka." Tinanggap ko ang sopas at sinimulan kong kainin. Tahimik lang kami habang kumakain. "Lucas," basag ko sa katahimikan, "sino ba talaga si Marga?" Bumuntong hininga siya bago sumagot. Si Marga ay isang babaeng ginamit lang ni Victor para makamit ang kanyang mga gusto. Simulat sa pool ay plano na nilang dalawa na lokohin ka at kunin ang iyong kayamanan. Pero bakit? Bakit niya ako ginawa nito? Ano bang ginawa ko sa kanya? Hindi ko mapigilang itanong. Dahil inggit siya sa iyo, Lira. Inggit siya sa buhay mo, sa asawa mo, sa lahat ng meron ka. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko maisip na magagawa sa akin ni Marga ang lahat ng ito. "Hindi ka nag-iisa, Lira. Nandito ako para sa'yo. Tutulungan kitang maghiganti," sabi ni Lucas. "Maghiganti?" Umiling ako. "Hindi ako marunong maghiganti." "Tuturuan kita," sagot niya. Tinitigan ko si Lucas at nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Alam kong hindi siya magpapatalo. "Anong gagawin natin?" tanong ko. Ngumiti siya. "Ipapakita natin sa kanila kung sino si Lira. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang kaya mong gawin." "Anong ibig mong sabihin, Lucas? Paano natin sila ipapakulong?" tanong ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng pagdududa. "May paraan ako, Lira. Magtiwala ka lang sa akin," sagot niya sa akin. "Paano ako magtitiwala sa iyo, Lucas? Halos hindi nga kita kilala. Paano ako maniniwala sa isang taong kayang pumatay?" Halos pasigaw kong sabi sa kanya. "Lira, ginawa ko lang yun para sa'yo. Para protektahan ka. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ang kailangan ko ay hustisya at hindi ko makukuha yun sa pamamagitan ng pagpatay." Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng sakit.
Alam ko kung anong iniisip mo, Lira. Iniisip mong isa akong halimaw, sabi niya. Pero hindi ako halimaw. Ginawa ko lang ang lahat ng ito dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Lumapit siya sa akin at sinubukan akong yakapin, pero umiwas ako. Hindi ko kayang hayaan siyang lumapit sa akin. Natatakot ako sa kanya. "Huwag mo akong hawakan," sabi ko. "Layuan mo ako." Lumayo siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. "Sige, Lira, lalayo ako sa'yo. Pero tandaan mo kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Laging handang tumulong." Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng cabin. Naiwan akong mag-isa. Ang aking puso ay puno ng kalituhan. Ilang araw ang lumipas. Si Lucas ay hindi na bumalik. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung ano ang ginagawa niya. Ang tanging alam ko ay kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong malaman kung anong gagawin ko sa buhay ko. Isang umaga, habang nakaupo ako sa labas ng cabin, nakita ko ang isang kotse na papalapit sa akin. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung sino ang sakay nito. Nang huminto ang kotse sa harap ko, bumaba ang isang lalaki. Nakasuot siya ng uniforme ng pulis. "Ikaw ba si Lira?" Tanong niya. "Oo." Sagot ko. Ang aking boses ay nanginginig. "May warrant of arrest ka," sabi niya. "Kailangan kitang dalhin sa istasyon." Nagulat ako. "Bakit? Anong kasalanan ko?" Tanong ko. "Kinasuhan ka ng pagpatay kay Marga." Sagot niya. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. "Sumama ka sa akin ng maayos at hindi kita sasaktan," sabi ng pulis. Tumango ako at sumunod sa kanya papunta sa kotse. Alam kong wala na akong magagawa. Hinuli na ako. Sa istasyon ng pulis, ikinulong ako sa isang selda. Natatakot ako at nag-iisa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ilang oras ang lumipas at may dumating na bisita. Laking gulat ko nang makita ko si Lucas. "Lucas, anong ginagawa mo dito?" Tanong ko. "Tinutulungan kita," sagot niya. "Nalaman kong ikaw ang sinisisi sa pagpatay kay Marga, kaya napagdesisyonan kong sumuko sa mga pulis. Inamin ko na ako ang pumatay sa kanya." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. "Bakit mo ginawa yon? Bakit mo inamin ang kasalanan na hindi mo naman ginawa?" Tanong ko sa kanya. "Dahil mahal kita, Lira. Hindi kita kayang hayaang mabulok sa kulungan." Sagot niya. Naramdaman ko ang mga luha na nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. "Anong mangyayari sa'yo, Lucas?" Tanong ko. "Haharapin ko ang aking mga kasalanan," sagot niya. "Pero huwag kang mag-alala. Balang araw lalaya rin ako. At kapag nangyari iyon, babalikan kita." Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Naiwan akong mag-isa sa aking selda. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal kay Lucas. Alam kong hindi siya isang halimaw. Siya ay isang taong handang gawin ang lahat para sa akin. Paglipas ng ilang araw, dumating ang aking abogado para bisitahin ako. Sinabi niya sa akin na si Victor ay naaresto rin. Kinasuhan siya ng panloloko at pagtatangkang pagpatay. "Anong mangyayari sa kanya?" Tanong ko. "Makukulong siya habang buhay," sagot ng aking abogado. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, nakamit ko rin ang hustisya. Ilang taon ang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng yon. Nakalaya na ako sa lahat ng kaso at nakapagsimula na muli ng bagong buhay. Si Victor ay nakakulong pa rin at wala na akong balita sa kanya. Si Lucas naman ay naghihintay pa rin ng kanyang paglaya. Sa loob ng mga taon na lumipas, ay nakapagtayo ako ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihan na biktima ng karahasan. Ginagamit ko ang aking karanasan para makapagbigay ng pag-asa sa iba. Isang araw, habang naglalakad ako sa parke, ay may nakita akong isang batang babae na umiiyak. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit siya umiiyak. "Nawawala po kasi ang nanay ko," sabi niya sa akin.
Tinulungan ko siyang hanapin ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang oras ay nakita rin namin ito. Ang kanyang ina ay labis na nagpasalamat sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo, sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Wala po yun. Masaya po akong nakatulong sa inyo. Sagot ko. Habang naglalakad ako pauwi ay napaisip ako. Sa mga taon na lumipas ay marami na akong natulungan na tao. Pero hindi ko pa rin kayang kalimutan ang nakaraan. Hindi ko pa rin kayang patawarin ang mga taong sumakit sa akin. Pagka-rating ko sa bahay ay binuksan ko ang aking computer at nag-search sa internet tungkol kay Victor. Nakita kong naghihirap siya sa kulungan at nagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Naisip ko na siguro ay panahon na para patawarin ko siya. Alam kong hindi ko makakalimutan ang kanyang ginawa sa akin, pero kailangan kong mag-move on para sa sarili ko. Kinabukasan ay bumisita ako kay Victor sa kulungan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat. Pinapatawad na kita, Victor. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Tinitigan niya lang ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam kong hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa sa akin, pero kailangan kong mag-move on para sa sarili ko. Umaasa ako na mapatawad mo rin ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo, sabi ko. Salamat, Lira. Sabi niya sa akin. Maraming salamat. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Alam kong ginawa ko ang tama. Habang naglalakad ako pauwi, ay napadaan ako sa isang simbahan. Pumasok ako at nagdasal. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa akin. Tulungan niyo po akong maging mas mabuting tao at makapagbigay ng pag-asa sa iba. Sabi ko sa aking dasal. Pagkatapos kong magdasal ay lumabas ako ng simbahan. Tumingala ako sa langit at ngumiti. Alam kong sa wakas ay nakalaya na ako sa aking nakaraan at handa na akong harapin ang kinabukasan. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Ako ngayon ay isa ng ganap na arkitekto at may sariling kumpanya. Tinutulungan ko rin ang mga kababaihan na biktima ng karahasan sa pamamagitan ng aking foundation. Si Victor ay malapit nang lumaya mula sa kulungan. Nalaman ko na nagbago na siya at nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ako ay masaya para sa kanya. Si Lucas naman ay patuloy pa rin sa kanyang paghihintay. Umaasa ako na balang araw ay makalaya na rin siya. Ngayong araw ay kaarawan ko. Ipinagdiriwang ko ito kasama ang aking mga kaibigan at pamilya. Masaya ako dahil sa wakas ay nakamit ko na ang kapayapaan sa aking buhay. Habang tinititigan ko ang aking reflection sa salamin, ay napagtanto ko kung gaano ako kalayo na nakarating. Dati akong biktima, pero ngayon ay isa na akong survivor. Dati akong mahina, pero ngayon ay malakas na ako. Tumingin ako sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Alam kong hindi niya ako pinabayaan. Palagi siyang nandyan para sa akin. Bigla, may kumatok sa aking pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Lucas. Look! Sigaw ko at niyakap ko siya. Maligayang bati sa iyong kaarawan, Lira, sabi niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalabas? Tanong ko. Pinatawad na ako, sagot niya. Sabi nila, ay karapat-dapat akong bigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko mapigilan ang aking luha. Masaya ako para sa iyo, Lucas, sabi ko. Ngumiti siya sa akin. Alam kong magiging masaya ka, sagot niya. Lira, matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tinitigan ko siya at ngumiti. Mahal din kita, Lucas. Sagot ko. Talaga? Tanong niya. Tumango ako. Oo, matagal na rin kitang mahal. Sagot ko. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako. Iyon ang pinakamatamis at pinakamainit na halik na natanggap ko. Alam kong sa wakas ay natagpuan ko na ang tunay na pag-ibig. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kanyang mga bisig, ay napagtanto ko na ang lahat ng nangyari sa akin ay may dahilan.
Ang lahat ng sakit at paghihirap ay nagturo sa akin na maging mas malakas at mas matapang. At alam ko na kahit anong mangyari sa hinaharap ay kakayanin ko dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Mayroon akong mga kaibigan, pamilya, at higit sa lahat, meron akong Lucas. Ang pangako ng bukas ay puno ng pag-asa at pag-ibig at handa na akong harapin ang lahat ng ito